Okay, punta na po tayo rito sa panawagan po ni Jessica Soho. Ang ganda po na sinabi ni Ma'am Jessica Soho dito po, no? Hindi na sapat na tayo'y nanonood lang sa kanilang mga video at litrato. Hindi na rin awa ang hindi na rin sapat ang awa. Hindi na rin po sapat na maawa na lang tayo sa mga biktima ng kalamidad. Tama na ang mga pampalubag loob na salita gaya ng resilience. Kasi inuuto po tayo na ang mga Pilipino ay very resilient, no? Resilient po yung mga Pilipino. O talagang matatag. Napakatatag po natin. Para sa lahat ng binaha pa rin sa kabila ng mga bilyones na ginastos para sa mga dapat sanay proteksyon, ang dapat daw isigaw ngayon, katarungan. Yan po ang sinisigaw ni Jessica Soho. Katarungan, hindi resilience. Ayon po kay Jessica Soho, kinakailangan po magkaroon na ng accountability. Dito po sa dapat pong mayroong managot dito po sa mga atin pong mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Good morning, boss. Bibidyo lang ako, ha. Okay. Tama po yan, no? Yung sinasabi po ni Ma'am Jessica Soho na dapat po hindi po dapat yung makontento na lang tayo na survival mode lagi yung mga Pilipino. Tapos walang nananagot, no, dito po sa mga ng biktima rito o yung mga tinatawag nating walang pakialam dito sa Cebu. Yung mga dinanas po nila na baha, 200 plus na po yung kasalukuyang biktima o yung casualty ni Tino. At delikado po, eto madalim na rito. Yung balita po natin si Uwan, kasi si Uwan nabasag po ng yung mata ng bagyo pagdaan po rito sa Sierra Madre, no? Kaya hindi po ganong naapektuhan ito pong ating mga Taga-Luzon. Yan talaga yung bantay natin, unlike po sa Visayas. Dito po sa Kabisayaan, direkta po, wala po silang Sierra Madre na babasag sa mata ng bagyo, no? So, yan po yung pagkakaiba bakit wala pong ganong casualty sa bagyong Uwan. Binasag po ng Sierra Madre. Tapos nakikita po natin sa mga report ngayon, pati po yung Sierra Madre, may mga kinakalbo na rin po mga bahagi yan. So, wag naman sana. In fairness po dito sa Iloilo, yung mga driver po na nakakausap namin, lalo na po pag napapadaan siya sa Esplanade, may tinatawag silang Esplanade dito, dadalawin natin, no? Yung po yung mga bakayan. Sabi po ng driver namin kahapon, ang ganda ng paliwanag niya, no? Kaya wala pong ganong binabaha dito dahil maganda po yung flood control nila. Na ginawa pa po, JICA po yan, eh. Japan po kasi yung gumawa. Japan po kasi, yun po yung pagkakaiba, no? Japan po yung gumawa ng kanilang flood control. Kaya alam nyo naman yung Japan, hindi po. So kung maayos, ang pinaiwatig lang po rito sa Iloilo, kung maayos po yung in fairness, kahit po sabihin na natin na dilawan po mga rito, politiko, pero in fairness, pag napaayos nyo naman talaga, no, maganda naman. Yung Esplanade, wala akong problema. Madadaanan mo kahit saan ka pumunta, halos dyan dadaan, eh. Mula SM, pag sa SM ka galing, kahit saan ka pumunta, madadaan ka sa Esplanade na pinagmamalaki nila, no? Mga bakayan yan. Sana ganyan lahat, no? Sana all. Pwedeng lakarin. Ayan, galing sa amin. Opo, dito ako sa, alam mo tong rotonda na to, hindi ko alam kung anong tawag dito. Anyways,
balik po tayo. Ma'am Jessica Soho, ang problema po namin, dapat ikaw nire-represent mo yung media din, no? Kasi malaki pong problema ng laban na to, ng pananagutan, Miss Jessica Soho. Magsusumbong na ako sa iyo. Maganda naman yung sinasabi mo, dapat may managot, di ba? Lahat naman tayo nagsasabi, dapat may managot. Hindi dapat na same as pareho, na nakaligtas lang, ganun, no? Dapat may managot, Ma'am Jessica. Ang problema, kami, hirap na hirap po kaming makipaglaban sa misinformation na ang nagdadala rin po kayo rin sa media, no? Sana pangatawanan nyo. Total, ikaw naman ang isa sa pinaka kilala, no? Kilala po sa media, Jessica Soho. Miss Jessica Soho ka na, no? Dapat naman manawagan ka rin sa mga kapwa mo taga-media na bawas-bawasan nyo naman yung hindi po misinformation, diversion, no? Kayo po sa media, ang pinakamalaki po namin kalaban sa mainstream media, yung pilit po ninyong dinadivert, eh. Bagamat sinasabi ninyo na kinakailangan may managot, pero actually, yung mga kino-cover naman ninyo sa actual, Ma'am Jessica Media, kasama ng GMA7, ay yun pong mga tinatawag nating diversion na ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Dinadivert kung saan-saan yung issue. Katulad ng yung kay Boying Rimulya, 'di ba? Yung pagsasabi niya na may warrant of arrest na raw si Senator Bato kahit tinanggi na ng ICC, kahit tinanggi ng abogado ni Tatay Digong, maski ng ICC mismo, bakit wala pong sumisita sa inyo? Yun yung problema namin, eh. Pag mga vlogger, yung mga nagkakamali, pag mga vlogger yung nakapag-present ng mga maliliit lang po na pagkakamali sa pagre-report, grabe yung atake natin, no? Pero pagka mga katulad ni Boying Rimulya, yung nagpakawala ng mga kumpirmadong fake news, hinbukiki lang yung media natin, eh. Tapos hanggang ngayon, kinakasangkapan kayo. Opo, inano ko nga to para maganda yung background natin. Hanggang ngayon, kinakasangkapan po kayo ng mga katulad nitong mga kaparian. Tignan po ninyo ang ginagawa, no? Hirap na hirap po tayo na ipaliwanag. Kami po mga vlogger, hirap na hirap po kaming ipaliwanag katulad ninyo na dapat may managot. Hirap na kaming magpaliwanag, katulad ng mga artista, gusto naming ipaliwanag sa kanila na tama naman na kayo ay umaaray sa tax, malaking tax na kinakalta sa inyo. Tapos may baha pa rin. Tama po yun. Pero sana naman, wag nyo naman sakyan yung mga diversion, no? Ikaw na yung manguna. Dapat Ma'am Jessica, ikaw na yung magsabi sa GMA7 na pukusan natin to, no? Wag nating yung sabihin natin na yung ginagawa ng mga pagpipilit na papanagutin pa rin si Tatay Digong kahit nakakulong na ngayon, no? Binabalik-balik pa rin. Dapat may boses po kayo. Sabihin nyo po sa GMA management, o kayo yata yung pinaka-head ng GMA News, dapat sabihan ninyo na yung balita po na may katotohanan at hindi po diversion. Iyan po, katulad po niyan, bibigyan ko kayo ng halimbawa, Ma'am Jessica, po ng mga kaparehan na muling magkaroon ng investigasyon. Ito po, panawagan nila. Sabi po ng mga kaparian,
Nawala na yung bantayog. Ayun. Okay. Sabi po ng mga kaparian sa pamumuno po ni Bishop ng Caloocan, si Bishop, nakalimutan ko na tuloy yung pangalan ni Bishop. Bishop Pablo ba? Okay, si Bishop Pablo. Pablo ba yun sa Caloocan? Ay nananawagan siya, nag-press conference na papanagutin o muling buhayin David. Ni Bishop David, no? Tapos kino-cover nyo tong mga to, kayong mga taga-media, na muling buhayin yung at papanagutin si Tatay Digong sa mga naganap na AJK nung panahon niya. Hindi po ba overkill na po sa media na ang pinag-uusapan nyo na naman, kumbaga alam natin na dinadivert lang ng mga katulad ng kaparian kasi may malaking rally, di ba? May malaking rally po yung mga INC, kasama rin po ng mga ibang religious na alam nyo pong gustong i-divert ng mga kaparian yung issue ng corruption sa flood control para na naman mapunta dito kay Tatay Digong. AJK na naman. Tapos eto naman pong si Sheljok, no? Sabi naman po ni Sheljok, no, sa kanyang panayam na dapat daw ay 80% daw po, 80% daw ayon sa survey ng mga Pilipino ay payag na si BP Sara ay ma-impeach. So, eto po aktual, no, Ma'am Jessica Soho. Gusto po namin na tama kayo, no, papanagutin, no, yung mga tao na may kinalaman sa pagbaha, no? May kinalaman dito sa problema natin sa flood control, papanagutin natin. Kaya lang, Ma'am Jessica, kayo rin po yung nagbabalita ng mga diversion na katulad nito, no? Yung imbestigahan si Pangulong Duterte ulit kahit nakakulong na, imbestigahan na naman yung walang katapusang AJK. Tapos si BP Sara, sasabihin naman ni Jokno na 80% ng Pilipino ay naniniwala na dapat ma-impeach si BP Sara. Diversion po, no? Yung ginagawa po nila. Kaya ito po yung problema namin, Ma'am Jessica Soho. Hirap na hirap po kami, mga mainstream media, sa mga independent vloggers na hindi bayaran. Hirap na hirap po kami magpaliwanag sa mga mamamayang Pilipino na dapat ay may managot dito at hindi po Duterte yung yung may kasalanan, pero yung media mismo kino-cover nila yung mga tao na sinisisi yung mga Duterte sa nangyayari rito sa Pilipinas. Diversion po dinadivert nila yung galit ng mga Pilipino, eh. Nananawagan. Mamaya makikita na naman natin, halos lahat po yan, mananawagan na naman sila na tutulan ng korupsyon, mananawagan na naman sila ng labanan ng korupsyon, lalo na rito sa flood control project. Pero pag umating ka naman sa rally nila sa November 30, si BP Sara naman ang pinapanagot nila. Yun po, walang nagtatama sa inyo sa media, eh. Nagiging parte po kayo, Ma'am Jessica Soho. Maganda yung sinasabi mo ngayon, pero wag kayong maging parte nitong diversion na ginagawa ng mga kalaban o mga anti-Duterte. Pumarehas lang ang media, masaya na kami. Hindi, eh. Alam namin na kayo po ay kinakasangkapan. Alam namin na kayo po ay kinakasangkapan ng mga anti-Duterte forces para manlito. Diba? So sana, Ma'am Jessica, wala naman kayong, yun naman sana lang yun lang naman sana yung hiling namin, na pumarehas lang kayong mga taga-media.